sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yan pong si Daryl Yap, binara po, no, kasi pinuna po nito ni Igan Arnold Flavio. Ito pong pelikula ni Daryl Yap na tungkol yata sa, yun nga, yung The Rape of Pepsi Paloma, no? So, binara po to ni Igan. Nagsalita po, nagkomento si Igan. At binara naman ni Daryl Yap, no, si Arnold Clavio. Believe ka rin dito kay Arnold Clavio. Basta pagiging desente, no? Ano ka, media man, isa ka sa pinakasikat na media man. Wala kaming naririnig sa iyo. Ang daming problema ng bansa, Clavio, no? Dehin bokeke ka sa lahat. Tinitignan ko yung Instagram niya eh, no? Pero pagdating dito sa mga pagiging disente ng mga Pilipino, doon ka lagi may say, no? Nagtataka lang ako sa iyo. Disente ka ba? Okay. Pag-uusapan din po natin na ito pong mga issue. Yan na naman, no? Nagsalita po yung SSS kung bakit po sila magtataas ng premium, no? Ito pong SSS, yung pataas po na presyo ng kamatis, grabe po kamatis ngayon. Hindi na po tayo nagkakamatis. Sobrang taas ng presyo. At saka yung mga solusyon po ng ating gobyerno. Ayuda, banatan din po natin tungkol sa ayuda. At syempre, yung kay Erwin Tulfo, no, marami po tayong gusto lang natin magbigay pa ng ilang pahayag dito kay Tulfo. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Kay tambalos-los yan kasi siya nag-meeting tas naglabas ng list yan. Okay. Pag-usapan po natin, no? Ito po, unahin na natin tong issue ni Arnold Clavio. Ano naman ang sinabi nito ni Arnold Clavio tungkol po dito sa yan nga, yung bagong pelikula ni Daryl Yap. Yan. Sabi ni Arnold Clavio, hindi ko alam kung si Arnold Clavio ay showbiz media man eh. Kasi tinitignan ko naman yung kanyang mga post dito po sa Instagram. Ang dami pong issue na naganap, no? Ang dami pong meron sa impeachment, meron po sa rally ng Iglesia ni Cristo na tuloy na sa January 13. Lahat po ng mga taga Maynila at mga malalapit na lugar sa Kamaynilaan, sa kita-kita po tayo sa Liwasang Bonifacio, no? Ayan. Sabi po ni Igan, ang dami po niyan eh. Igan, nagtataka ako sa iyo, no? Ang daming issue sa Pilipinas. Bakit ang sinasawsawan mo yung mga tungkol sa pagpapakadesente? No? Ano ka ba? Ikaw ba yung pamantayan ng paano maging desente ang mga tao? Bilib na bilib ka rin talaga bilib talaga ako sa iyo, Arnold Clavio, no? Ang dami pong issue na dinadanas ng Pilipinas ngayon, no? Ang daming nawawalang pondo. Pero ikaw, okay, basahin po natin. Nagpapakontrobersya ang nasa likod ng pelikula at ang pag-ingay na ito ay malinaw na paghingi ng simpatya. Dahil malabo itong mapayagan ng Movie, Television Review and Classification Board na may hayagang paninirang puri o defamation. Sino ang source of information ng eksenang napanood o ito ba ay bahagi ng isang panaginip ng mga karakter?
Alam mo, bilib na bilib ako sa iyo, eh, 'no? Ang pelikula, Arnold Clavio, paano ka magkakaroon ng mga hindi ko po maintindihan kung ang treatment ni Arnold Clavio sa mga pelikula ay katotohanan. Yun ba sinabi? Ito po ay sinabi ba ng mga direktor o writer na itong pelikulang ito ay saktong-sakto sa naganap na alam mo, sige, tuloy natin. Huwag nating kalimutan ng chairman at CEO ngayon ng MTRCB ay walang iba kundi si Lala Soto Antonio, anak ni Tito Sen at pamangkin ni Vic. Tandaan, sa mundong ginagalawan na, ito malupit kay Arnold Clavio, eh, no? Sa mundong ginagalawan natin, hindi dapat mawala ang respeto sa kapwa at pagiging desente. May mga norms at ethics na dapat sundan. Grabe. Ikaw ang nagsalita ng, ha? Ikaw ang nagsalita ng respeto at pagiging desente. Talaga, Arnold Clavio? Ay, nariyan si Sherry. Sherry, thank you very much sa mga sa pinalalamove mo. Okay. Sinagot siyempre yan, no? Pero nakakagulat lang. Alam niyo po yung ano po, no, yung mga pagkakapareha po. Kung sino po yung maraming issue tungkol sa pagpapakadesente, maraming asawa, maraming mga naanakan, no? Kung sino po yung may mga tunay na issue, sila pa po yung mahilig magdalawasin ko nung pagiging mabuti. yung kabutihang asal. Ano yata, hindi ako psychologist, no, pero baka may yan eh, may problema yan sa anong tawag dito? Baka defense mechanism yata yan ng mga tao na may mga totoong problema, no, sa kanilang mga sarili pagdating po sa decency at pagiging moral. Si Arnold Clavio, basta tungkol sa immoralidad, may sinasabi yan. Hindi nyo ba napupuna? Nagsasalita siya tungkol sa, basta may mga usapin ng immoralidad, numero unong nagbibigay ng panukala yan si Arnold Clavio. Ang tanong ko sa iyo, kinilala mo na ba yung anak mo kay Balabagan? Inamin mo ba? Nagsorry ka ba man lang kay Sara Balabagan na winalanghiya mo siya nung panahon na siya ay minor de edad? Takang-taka ko eh. Basta may mga tungkol sa mga immoralidad, nariyan niya si Arnold Clavio. Walang sinabi yan tungkol sa mga pang-api dito sa mga mag-amang Duterte. Hindi issue sa kanya yung mga bilyong-bilyong nawawalang pondo. No? Yung mga harap-harapang pagnanakaw sa mga mamamayang Pilipino, wala siyang pakialam eh. Ha? Pero, pag may mga usapin ng ganito, ng mga immoralidad, puta, nangunguna yung bunganga. Hindi po ba? Grabe. Ganun yata yung tendency eh. Tignan nyo tong mga maraming yung sila Tulfo din, di ba? Yung mga Tulfo. Nakilala po natin na marami po silang mga mahilig din. Sa mga television show nila, di ba? Yung mga panay usapin ng mga mag-aasawa yung mga pinag-uusapan. Pero tingnan nyo. Anyway, napag-uusapan muna natin, no? Baka mawala lang po sa isip ko. Isang salita lang po tungkol kay Tulfo, hindi naman po kay Erwin. Erwin, no? Sinasabi mo na wala kang nilabag na batas sa Pilipinas, wala kang nilokong tao. Pero hindi mo sinasabi na wala kang nilabag na no? Alam mo, yung panluloko, hindi po yan usapin ng pera lang. No?
yung panloloko, yung kinukuha mo yung tiwala ng mga tao, yun po yun eh. Katulad ngayon, tumatakbo ka, number 1 ka pa sa senatoriable. Pero hindi mo maamin, hindi mo sinasagot yung tanong eh. Ikaw ba'y nameke ng mga papeles? Yun po yung sinabi ng dokumentong kumakalat. Hindi naman po yung nag-TNT ka ba o hindi. Yung TNT po, naunawaan yan eh. Di ba? Ng lahat ng Pilipino, naunawaan yung pagti-TNT. Katulad nga ng sinabi mo, kapit sa patalim yan. May binubuhay kang pamilya. Nauunawaan namin yan. Kaya ka hindi ka naman nag-TNT. Iba po yung TNT. Yung TNT, wala siyang papeles, kaya siya tago ng tago. Hindi po, sinabi niya kasi, wala akong nilabag na batas sa Pilipinas at wala akong nilokong tao. Niloloko mo kami. Hindi naman TNT yung kino-question sa'yo, hindi naman yung pagpunta mo ron ng illegal alien ka. Hindi ka nga illegal alien eh. Di ba? Ang issue sa'yo, ikaw ay naging US citizen. US citizen ka. At ang sabi ng US Embassy, kaya ka naging US citizen dahil nameke ka ng papeles. Ikaw ay sinabi mo, hindi nga namin alam kung may totoong Eric Sylvester Tulfo. Eh. Di ba? Inassume mo yung pinanganak sa Hawaii noong 1965 na nagngangalang Eric Sylvester Tulfo ay ikaw. Kaya ka ni-revoke. Ikalawa, tao ka na ng gobyerno eh. DSWD ka nung lumabas tong issue na to. Nung lumabas tong issue na to, tao ka na ng gobyerno. Is either congressman ka or yung sulat ng US Embassy. Bakit hindi mo yung sagutin? Kung wala kang nakikitang mali sa ginawa mong pamimeke, ano pang kaya mong gawin bilang senador na hindi mo nakikita? Alam mo, minsan, sa totoo po, yung mga taong sanay na ginagawa, halimbawa po, yung mga hindi naninigarilyo, alam namin na parang masama sa katawan yung paninigarilyo. Pero yung naninigarilyo, wala na sa kanila yan eh. Alam nilang masama yan, pero ano ngayon? Di ba? Yun po yung nakakatakot, yung nakasanayan nyo na wala kayong ginagawang mali. Na hindi kayo nanloloko. Na nagpaliwanag kayo pero hindi nyo talaga pinaliwanag yung totoong sitwasyon nyo. Okay, yun lang naman, no? Tapos, kung may decency ka pa, i-atras mo na lang yung Pwede ba naman yun na ano yung moral ascendancy ng gobyerno para usigin ang mga katulad ni Alice Gu na dinisqualify dahil hindi raw totoong Filipino citizen, may nameke ng papel na hindi naman si Alice Gu dahil sabi nga mismo ni Gatchalian, nakita niya na nag-aral sa Grace o nag-aral na dito sa Pilipinas, bata pa lang. Nag-aaral siya sa Chinese school. Ibig sabihin, imposible na siya yung nameke ng kanyang papeles nung bata pa siya. Yun, iba yung nameke eh. Pero, kung peke yung papeles ni Alice Gu, iba yung nameke para sa kanya. Pero disqualified. Pero si Tulfo, siya mismo yung nameke. Ayon sa dokumento, hindi ko alam kung nameke ka o hindi. Hindi mo pinapaliwanag. Pero sa dokumento nakita namin, nirevoke ang yung passport dahil
ito ay nakuha mo fraudulently. May pamimiki, mayroong ikaw ay nakakuha ng papeles dahil nanloko ka. Sabihin mo wala kang niloko. Ibig sabihin, hindi kailanman pag ang Amerikano ang niloko niya, hindi yun considered na panloloko. Talaga. Eh ngayon pala niloloko mo na kami. TNT yung pinapaliwanag mo eh. Gusto naming ipaliwanag mo na meke ka ba ng papel o hindi. TNT kinukuha mo yung mga ano namin, no, yung emosyon. Kumukuha ka ng suporta. Okay. Tuloy natin rito kay mas mahaba. Isasama ko na nga si Tulfo sa pamagat. Baka sabihin niyo, wala naman sa pamagat si Tulfo, pero bakit diniscuss mo na napakahaba? Nabubuisit na kasi ako. Ang tapang pa eh. Alam niyo, dinadaan niyo lang po sa tapang. Okay. Balikan natin tong yung kay Arnold Clavio versus Daryl Yap. Ito sabi ni Daryl Yap, sino ka para pangunahan ng MTRCB? Correct. Paano mo nalaman na hindi yan maaaprobahan ng MTRCB? Arnold Clavio. Sino ka para pangunahan ng MTRCB? Tama si Daryl Yap. Huwag ka naman manabutahe. Nananabutahe ka pala eh. Hindi ko naman gagawin yung paglabag kay Balabagan. Di naloko ka. Yan nga yung sunod mong pelikula. Daryl Yap. Yan nga yung sunod mong pelikula, yung tungkol kay Sara Balabagan. Yung angulo ng love story nila ni Arnold Clavio. Ang paglabag kay, ulitin natin, hindi ko naman gagawin yung ang paglabag kay Balabagan. Ayokong gumawa ng film tungkol sa reporter na nabuntis ang traumatized and abused na OFW na kinocover lang niyang istorya, kaya chill ka lang. Napag-iisipan na pala ni Daryl Yap yan. Huwag mo kong ma-lecture-lecturean sa moralidad at tama o mali. Ha? Yung binibintang sa akin, puro imbento, puro bunganga. Yung sayo, may bunga. Correct. Yan yung sinasabi natin, no? Tungkol sa inyo, Arnold Clavio. No, yung mga actually nung nakausap namin na ano ko lang tungkol sa moralidad. May mga na 'di ba si Pastor Quebuloy, no? Ang daming akusasyon sa kanya tungkol sa mga di umano ginawa niya, no? Pero nakwento lang ni Pastor, no, kung sino talaga yung may mga akusasyon. Siya yung maraming mga issue tungkol doon sa ewan ko, parang pattern no? Pattern. Si Pastor hindi po, nagulat ako, kala ko walang, una ko lang nakita yan. Ang buong akala ko, lahat ng sasabihin ni Pastor, mga verses sa kasi ganyan yung tingin ko sa mga religious eh. Pag mga religious, mga verses ng mga Bible, sabi ko, tsak to, inipan to. Etong, curious lang ako na makita si Pastor, pero baka verses to. Grabe, no? Hindi po eh. Mga simpleng solusyon ang nakikita ni Pastor. Wala kaming pinag-usapan tungkol sa Biblia. Lahat talaga ng mga ano mo sa tao, no, hangga't hindi mo siya nakakaharap. Ang pinag-usapan talaga namin, hindi rin nga niya iniinda yung mga ano sa kanya, yung mga akusasyon sa kanya. Wala siyang pagmamalinis na gano'n. Hindi, ang pinag-usapan namin yung makakatulong sa bansa, mga poverty alleviation niya, yung mga tipong gano'n.
Nagkaka si Abante may problema. Wala akong problema sa'yo, Abante. Atras na ako niyan. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pa. Ito po, halimbawa po nitong kamatis. No? Napakamahal po talaga ng kamatis ngayon. Buhat po nang umupo to si BBM. Napuna ko lang. Salit-salitan lang. Nagsasalit-salitan lang po ng produkto ang tumataas. 'Di ba? Nagsimula. Kung di ako nagkakamali, sibuyas. Yan yung unang malaking-malaki. Tapos, sili. Basta panapanahon, merong produkto na sisipa ng sobra-sobra. Ang mahal. Anong itlog na pula? Talagang sabi nga sa inyo, magsisigang ako kahapon. 2 kamatis nung inano Mga in-expect ko, dahil mahal kamatis ngayon, mga 20 siguro to, 10 piso isa, di ba? Putya nung sinabi sa akin, 48 Ay, hindi na ako magkakamatis. Hindi na ako magkakamatis. Yung nor na lang. Nor sinigang na lang. Pero nung nakaraan taon, nung 2014, hindi ko matandaan kung anong petsa. Hinayang tayo. Napag-usapan ko rin yan sa vlog. Nanghihinayang ako dahil tinapon na lang. Issue po yan na ang daming kamatis. Tinapon na lang ng mga taga Nueva Vizcaya sa daanan kasi tama nga naman, ibabiyahe mo sa Maynila tapos murang-murang bibilin sa'yo. Yung pamasahe mo, yung isinakay mo ng sasakyan, mas malaki pa magagastos mo sa sasakyan ng pambiyahe ng kamatis kaysa sa pagbili sa'yo ng kamatis. O ngayon, ang nakita kong epekto niyan, wala naman ako nabasa o narinig. Pero kung ako po, nilalagay ko lang kasi sarili ko dun sa mga magsasaka na nagtanim ng kamatis. Kung ako po nagtanim ng kamatis, hindi ko alam kung sa Nueva Vizcaya yun ha. Eto may taga Nueva Vizcaya. Sa inyo ba yun yung mga nagtapon ng kamatis? Basta banda ron Kung ako po yung nagtapon na lang ng kamatis, hindi na ako magtatanim ng kamatis Yan siguro inaani natin ngayon. Dahil wala nang gusto magtanim ng kamatis, putya, ginto na yung presyo ngayon. Di ba? Yun yung problema, kaya ka nga may gobyerno Ikaw yung taga-timpla. Di ba? Ang gobyerno, may magsasaka ka, tatrabahuin mo yan, iisipan mo ng paraan, parang katulad niyan, ayuda-ayuda. Iniisipan nyo nga ng paraan, pera-pera Ito po, hindi po nila, ayaw po nila na umasa lang sa binibigay ng gobyerno. Nagtatanim sila Ang problema, pag once na umani sila, hindi naman yung inani nila, mas malaki pa yung nagastos nila sa pagtatanim. Hihintay nila, nagdidilig. Sayang yung pagod nila pagkat anin nila ngayon, walang mekanism yung gobyerno na para itong mga kamatis na ito ay kumita yung mga nagtanim ng kamatis. Wala Di ba? Alam niyo yung panghinayang ko, sabi ko, hindi ba pwedeng i-preserve yan? Kung masyadong mura, may bumili dyan ng mga Del Monte o Hans, sila nabibili para constant. Constant yung presyo ng kamatis. Hindi yung pag may sobrang baba. Walang pagtitimple. Bahala kayo sa buhay nyo. Ganun ang gobyerno natin Kung walang kamatis, ang mekanismo ni Arnold Clavio. Iba yung mekanismo yun. Ang mekanismo ni Clavio,
dinidikta ng kanyang Miss Judge, thank you very much sa 125 pesos na pangkape. Hindi ba? Kaya nga may gobyerno, nagsisikap yung mga magsasaka mo, nagtanim na ng gulay. Ang trabaho naman ng gobyerno, yung tinanim nila, makarating naman sa mga dapat puntahan. Tapos, magpatuloy pa sila sa pagtatanim. Bakit hindi bilhin ng gobyerno yung mga yan? Imbis na, may pera tayo, pero pang ayuda to. Bilhin mo naman para hindi mo na siya ayudahan. Bilhin mo yung produkto niya para kumita siya. Ikaw na umintindi kung anong gagawin mo rin sa kamatis na yan. Alam niyo yung problema natin? Dapat yung mga magsasaka nagtatanim lang, tapos pag naani na nila, kikita na sila. Hindi po lahat pinoproblema na magsasaka natin. Pati yung pagtitinda, sino bibili? Pag umani kami, sino bibili? Bilhin natin. Kung mabulukan kayo, nakatulong na kayo sa tao. Magtayo kayo ng pabrika para dikdikin yung mga kamatis, maging simple. Oh. Parang napakasimple lang naman paggawa ng tomato paste, tomato sauce. Imbes na binibigyan nyo ng pera yung mga tao, bigyan nyo ng trabaho. Dikdikin nyo yung mga kamatis na nakakapanghinayang eh. Ang daming sayang. Tignan nyo po, buong kapuluan natin ay tayo po'y napapaligiran ng dagat. Wala talaga walang bansa na nakadikit sa atin na may lupa. Wala po, talagang totally dagat lahat. Tanungin mo, kung tayo ba'y nag-export ng isda? Hindi. Nag-i-import pa rin tayo ng isda. Bukod po, bukod po dyan sa napapaligiran tayo ng dagat at karagatan. Yung Laguna de Bay, hindi na po dagat yan, lawa na yan. Nakikita ko, bakod-bakod yan eh. Yung mga bakod na yan, isdaan din. Ang dami natin pala isdaan. Takang-taka talaga ako. Bakit tayo nag-i-import ng isda sa Pilipinas? Okay sana kung nasa disyerto tayo, wala tayong dagat na nakikita. Mag-import ka ng kung gusto mo kumain ng isda. Putya, pag tagat-dagat ka, sa mga beach na nagsuswimming ka, may makikita ka hindi sa mga Boracay, yung mga beach na hindi resort o karugtong may mga komunidad. Mamaya-maya, abang sa Subic, halimbawa, maya-maya lang may mga mangingisda magtitinda ng mga huli nilang isda. Naliligo ka lang sa beach, meron nahuhuling isda. Tapos tayo, nag-i-import ng isda. Hindi ko maintindihan eh. Marami ko hindi maintindihan. Di bumili kayo ng mga bangka. Ang problema ba? Walang bangka itong mga tao na to? Kaya sila hindi makapangisda? Ano? Sangkatutak yung dagat natin. Ano ang problema? Wala ba tayong lambat? Imbis na magbigay kayo ng ayuda, 5,000, baka yung lambat na 5,000 putya. Hindi ko makuha kung anong uri ng pag-iisip. Ako po, hindi ako ekonomista, hindi ako. Simple lang eh. Kung naliligo ako sa beach, may darating na nangingisda. Hindi po yung bangka nila na napaka-high-tech na bangka. Pangkaraniwang bangka lang. Ang liliit lang nga ng bangka nila kung tutusin. Makakapagtinda pa ng mga isda. Bibili ka ngayon dahil medyo nakainom ka na ng Red Horse, no?
pang-ihaw. Simpleng anong kailangan nila para magkaroon ng hanap buhay itong mga nakatira rito sa mga dagat? Kailangan ba nila ng pamingwit? Hindi ko ang parang ang hirap-hirap. Simpleng-simple lang, 'di ba kaya nga may department tayo para pag-isipan niyo. Kung meron tayong Department of Agriculture, napapaligiran ka ng dagat at karagatan, tapos nag-i-import ka pa rin ng isda, tanggalin mo yung Department of Agriculture, palitan mo. Isa lang ang tanong, pag ikaw ba nilagay ko, hindi na tayo mag-import ng isda? Opo, kaya ko yung isipin. Opo, magaling ako magsalita. Alam kung bakit? Vlogger ako eh. Hindi po nagawa ng amo namin yan dahil hindi naman tayo nag-i-import noon. Ganyan na naman kayo. Sasabihin nyo na naman yung walang kamatay. Yan yung sabi ni Tulfo kay ano eh. Yan yung sinabi ni Tulfo kay Maharlika, bakit hindi nila ikaw magpresidente? Trabaho po namin, mga vlogger, ito, dumaldal. Sana sinabi yan ng panahon nyo. Opo, sinabi ko po to. Para maging masaya ka lang. Balik tayo. Nung panahon ni Duterte, wala tayong problema ng mga kamatis, wala tayong problema ng mga bigas na napakamahal. Sa solusyon, para pagbigyan natin tuntok-mul na to, huwag niyong gagalitin ang sarili niyo. Pasok kayo ng pasok dito, magagalit lang kayo, di ba? Sayang ang high blood. Punta kayo sa mga vlogger niyo. Makinig kayo doon, tumanga kayo doon. Makinig kayo ng mga tawa-tawa. Sige na. Suko na ako. Ito po ang solusyon. Pasok kayo ng pasok dito eh. Bakit ba kayo pumapasok dito sa amin? Hulaan ko. Nabububuhan kayo. Nabububuhan kayo sa mga vlogger nyo, kaya mas gusto nyo rito, no? Aminin nyo muna. Bago tayo sabi nga sa inyo, hindi nga po ako ekonomista, hindi nga po. Ang sinasabi ko po, yung ideya, di ba? Pag hindi kaya, ako simple lang, kaya ko po yun dahil naging leader po ako eh. Hindi ko po kayang magbakod. Bibigyan ko lang kayo na ideya kung ano kaya ko bilang leader. Hindi ko po kayang magbakod. Pero kung yung inutusan ko, hindi pa rin niya kayang magbakod. ano pa silbi? Ano pa silbi mo rito? Maintenance ka, halimbawa maintenance. Kasi ganito po kasi yung banat ng mga yan eh. Di dapat ikaw na yung naging presidente. Di dapat sinabi mo yan nun. 'Di ba? Ito po ang point ko eh. Naging leader po ako eh. Halimbawa, may maintenance ka na tauhan. Hindi ko po kayang mag-maintenance, hindi ko po kayang gumawa ng bakod. Pero yung maintenance ko, uutusan ko yan para gumawa ng bakod. Pag hindi niya kaya, para saan ka pa rito? Maintenance ka, hindi ka pala marunong magbakod. Alam niyo yung point ko, no? Yun po dapat yung ginagawa ng gobyerno. Hindi naman sinasabi na sila mismo yung mga isda. Kaya hindi po kalokohan po yung mga sinasabi nyo, yung mga ganun. Ngayon, sasagutin ko kayo. Sasagutin ko po kayo. Ano yung sabi nila kanina? Bakit hindi mo yan sinabi kay Digong? Tagapagtanggol ako ni Digong eh. Hindi po ako. Kanya-kanya tayong trabaho.
Ako nagtanggol kay Digong. Maraming atake sa kanya. Yung trabaho ko at that time, ipagtanggol si Digong. Sinasabi nila, yung mga Dolomite. Wala naman pong umaatake na tayo po. Ha? Wala pong umaatake na kasing galing ko para sagutin ko. Yung mga umaatake po kay Digong, ang atake po nila, no, kung ikaw ay pro-government vlogger, pagtatanggol mo yung gobyerno, di ba? Bakit mo sinasabi sa akin na bakit hindi mo pinuna si Digong? Hindi ko trabaho yun. Trabaho yan ng mga kalaban ni Digong. Ano yung nakikita kay Digong? Sinisira nyo yung kalikasan. Yung Dolomite, sinira nyo. Sinira yung Dolomite. Di sinasagot namin, taihan nyo yan dati. Ngayon, pasyalan na eh. Yun po yun, no? Kayong mga tanga. Katulad niyan, sisiraan nyo ba si BBM? Isang tanong lang. Kayong mga follower ni BBM, sisiraan nyo ba si BBM? Siyempre hindi. Bakit nyo ngayon sinabi sa akin, siniraan mo ba si Digong noon? Siyempre hindi. Kasalanan ko ba kung yung mga tagapagtanggol ni BBM, hindi siya kaya ipagtanggol? Anak ng tinapay, oh. Pati ba na? Nagagalit kasi yung mga yan noon. Nung nilinis ni Digong yung Dolomite, galit sila dahil nawalan sila ng taihan eh. Taihan nila yan eh. Ang bantot kaya dyan. Ganun lang po yun, no? Kayo, naninira kayo sa gobyerno nung panahon ni BBM, nung panahon ni Duterte, yung mga naninira kay Duterte ang inaatake namin. Alam nga naman atakehin ko si Duterte, tagapagtanggol nga ako. Kaya yung mga logic nyo, illogical eh. Ngayon, ipagtanggol nyo si BBM. Di ba? Hindi nyo kasi kayang ipagtanggol. Kami kaya naming ipagtanggol si Duterte. Kaya binabalik nyo sa amin. Bakit yung panahon ni Duterte? Sinabi mo ba yan kay Duterte? Malamang hindi. Tagapagtanggol ako ni Duterte. Bugok pala kayo. Parang basketball team yan. Tumitira yung kakampi ko, bubutatain ko ba? Ako ba gagwardya sa kakampi ko? Dapat kayo. Kalaban kayo. Kaya pinipilo, kasi mahihina. Kaya ganyan ang sitwasyon yung mga BBM vlogger, ng mga BBM vlogger, hindi kasi kayang may pagtanggol si BBM. Kaya wala kayong napupulot. Wala kayong baon dito. Papasok kayo sa Duterte vlogger. Di ba? Wala kayong baon, kundi pamimiloso pong ewan. Ipagtanggol nyo si BBM, hindi yung tatanungin nyo, bakit hindi mo siniraan si Digong nun? Ba't ko naman sisiraan? Okay, nasa na tayo? Balik na tayo rito sa mga solusyon. Ito nakakainis eh. Yung magbibigay sila ng solusyon na hindi naman solusyon, ipinagmamalaki pa. Ito po ang pinagmalaki nilang solusyon. Just in. Just in daw. Kapapasok lang. Agriculture Secretary says that the sulit rice, meron pong sulit rice ngayon. Price at 36 per kilo. Meron na pong 36 per kilo ang tawag nila sulit rice. Will be available. Ayun naman pala eh. Will be available pala ba dun eh. Hintayin mo na lang. In Kadiwa Store. Doon tayo nadali. Alam nyo po, etong mga solusyon na to, sa totoo po, hindi po to solusyon eh. Pag nag-solusyon po kayo pambuong Pilipinas, solusyon nyo pang Kadiwa Store lang.